Pangulong Bongbong Marcos may matinding babala sa publiko pero may pasabog na hindi kayang sagupain ng mga kalaban. Inuulit ko sa inyo, meron tayong karapatan magsalita, mag-comment, freedom of speech. Kasama yan, freedom of expression. Pero yung magtatangka ka na sa buhay ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice ay papasok ang NBI para matiyak na hindi mangyayari yung iniisip mo. Alam mo bang may isang babala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi mo pwedeng baliwalain? Pero teka, may isang bagay na mas matindi. Isang pasabog na hindi kayang pigilan ng kanyang mga kalaban. Ano kaya ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Vlogger na nag-post ng larawan ni Pangulong Bongbong Marcos na may salitang headshot, arestado. Kinilala ang suspect na si Mike Romero. Hindi ko po talaga alam na gagawa ng ibang ibig sabihin sa Sa panahon ng eleksyon, normal na ang putikang politika. Pero iba ang sitwasyon ngayon dahil sa paglaganap ng fake news at panininlang sa social media. Sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, fake news is everywhere. Kaya dapat tayong maging maingat sa lahat ng ating nababasa online. Tama siya, ilang beses ka nang nakakita ng viral post na kalaunan ay lumalabas na hindi pala totoo. Pero ngayon, mas delikado ito. Bakit? Dahil may mga grupo na hindi lang basta nagpapakalat ng maling impormasyon, gumagamit pa sila ng malalalim na diskarte para ninlangin ang publiko. Ito ang dahilan kung bakit nagbigay ng babala si Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka, ano ang hindi kayang sagupain ng kanyang mga kalaban? Ano itong pasabog na kahit anong gawin ng oposisyon, hindi nila kayang tibagin? Isang bagay na mas malakas pa sa fake news, mas matibay pa sa propaganda at sobrang talino ng ating Pangulo dahil nagawa niya ito. Ano daw pong dahilan bakit po daw niya pinost po yun? Nung bandang huli ay nagpapaliwanag siya na biro-biro lang daw yun, biro-biro. But then, sabi ko nga sa inyo, pagka when it comes to threat or any attempt, doon sa 5 taong binanggit ko kanina, President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and the Chief Justice, being primary jurisdiction ng NBI, we enter into the picture. Ano ang sagot? Ang totoong tinig ng mga Pilipino. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang makakatalo sa totoong testimonya ng mga ordinaryong Pilipino tungkol sa mga proyekto ng gobyerno. They are real people, real Filipinos, not keyboard warriors, not trolls. Walang fake news na kayang magtago ng tunay na pagbabago. Walang diskarte na kalaban ang makakapigil sa mismong taong bayan na nagsasabing nararamdaman namin ang pagbabago, nararamdaman namin ang progreso. Fake news, kumakalat lang yan sa social media, pero ang totoong buhay ng Pilipino, ang mas magandang daan, ang mas maayos na serbisyo, ang mas maunlad na ekonomiya, hindi pwedeng dayain, hindi pwedeng itago. Kaya ano ang pasabog na hindi kayang sagupain ng mga kalaban? Ang katotohanang nasa harap mismo ng taong bayan. Kung may nagkakalat ng kasinungalingan, may mas malakas na pwersang naglalabas ng katotohanan. Kung may gustong sirain ang imahe ng gobyerno, may milyong-milyong Pilipinong nakakita ng aktual na pagbabago. Kaya sa susunod na may makita kang balita sa social media, tanungin ang sarili mo, totoo ba ito o isa na namang diskarte ng mga kalaban? At tandaan, ang tunay na laban hindi sa social media lang nagaganap, kundi sa tunay na buhay mismo ng bawat Pilipino. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. 1:8 verse 32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa panahon ngayon, napakaraming ingay, mga balitang hindi tiyak, paninirang puri at maling impormasyon na kumakalat upang lituhin ang tao. Pero sinabi mismo ng ating Panginoon Hesus, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung ang mundo ay puno ng kasinungalingan, si Kristo naman ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 1:14 verse 6. Hindi niya nais na maligaw tayo sa panlilinlang ng mundo. Sa gitna ng gulo at pagkalito, ang ating Panginoon Hesus ang liwanag na gumagabay sa atin patungo sa tama at makatwiran. Ang mga kalaban ng katotohanan ay maaaring gumamit ng panlilinlang, pero walang pwedeng tumalo sa kapangyarihan ng tunay na patotoo. Kung paano hindi kayang pigilan ng mga kaaway ni Hesus ang kanyang muling pagkabuhay. Ganon din,
Hindi kayang takpan ng kasinungalingan ang mga totoong ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng mga tao. Paano tayo mananatili sa katotohanan? Basahin at pagnilayan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang Biblia ang ating gabay upang makita ang tama sa mali. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus at manalangin, sapagkat siya ang ating kalakasan laban sa anumang panlilinlang. Mamuhay tayo ng may integridad, maging ilaw sa iba sa pamagitan ng pagsasabi at pagsasabuhay ng katotohanan. Sa gitna ng fake news, propaganda at mga panlilinlang ng mundo, ang ating Panginoon Hesus lamang ang tunay na katotohanan. Kapag tayo nasa Kanya, hindi tayo matitinag at hindi tayo malilinlang. Tandaan kaibigan, hindi kailanman kayang dayain ng mundo ang ating Panginoong Diyos, dahil sa uli, ang katotohanan ni Kristo ang magtatagumpay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang katotohanan at liwanag sa aming buhay. Sa gitna ng panlilinlang at kasinungalingan sa mundo, bigyan niyo po kami ng karunungan upang makilala ang totoo at lumakat sa iyong liwanag. Tulungan niyo po kaming huwag magpasilaw sa mga panandali ang kasinungalingan, kundi sa iyong walang hanggang katotohanan lamang kami kumapit. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat naman sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.